Sige mga tao, noong nakaraang linggo, gumawa ako ng video kung saan ipinakita ko sa inyo kung paano nagprotesta ang ilang mga Olans laban sa pagpapalaya ng daan-daang ilegal na mga refugee sa isang maliit na bayan sa Olanda na tinatawag na Loos Direct. Kaya ginawa ng mga Olans ang tama, lumabas sila. Mga ordinaryo at sibilisadong babaeng, Ulandes lang, tunay na mga babae. Hindi ba kamangha-mangha yun? Madalas sinasabing maraming liberal na babae ang tumatanggap sa mga refugee, pero hindi ito totoo. Sa tingin ko, karamihan ng matatalinong babae ay alam ang mangyayari kapag pinalaya mo ang daan-daang lalaking sabik mula sa mga kulturang misuhinista at primitibo. Kaya nagprotesta ang mga babae. May iba pang nagprotesta. Pagkatapos, ang pamahalaan ng Ulanda. Ginawa ito. Sinimulan nilang sakta ng sarili nilang mga tao. Tingnan mo sila. Ginagamit ng mga tao ang kanilang demokratikong karapatan sa pagpoprotesta laban sa isang maruming gawain. Ngunit inakala ng pamahalang Olandes na maaari na lang nilang gamitin ang kanilang mga batuta. Riot Police. Sinabi ko sa huling video ko, aksidente kong nasabi na Danish Police. Maliwanag, hindi Danish Police ang tinutukoy ko. Nagkamali lang ako ng salita. Alam ko na Dutch Police talaga yon. Tingnan mo yan. Bumalik ang mga tao. Tingnan mo sila. Sa madaling salita, bumabangon ang mga tao. Tumitindig ang ating mga kababayan. Oo, may mga baril sila. May mga batuta sila. May mga aso sila. May mga kabayo sila. Nasa kanila ang kapangyarihan. Kaya ilan dito ay naiulat ng mainstream media. Pagkatapos ng mga kaguluhan at protesta, binawasan ng Loos Direct ang kapasidad ng kanlungan ng refugee. Ang mga opisyal ng konseho sa Loos Direct, malamang na mali ang bigkas ko ng pangalan ng bayan na yon. Pero pagpasensyahan niyo na ako. Binawasan ng Loos Direct ang kapasidad ng kanlungan para sa asylum seekers mula 110 hanggang 70 kama. Matapos ang ilang gabing marahas na protesta sa labas ng gusali, kaya parang gumana naman. Pero hindi pa rin nila tuluyang isinara. Binawasan lang nila ng 40 tao, kaya mula sa 110 migrante, 70 migrante na lang ang ilalagay nila doon. Sige, hindi pa rin masaya ang mga tao. Tingnan mo. Ang lugar ng planong Loos Direct na silungan para sa mga asylum seeker ay tinarget ng mga vandals. Isang abandonadong town hall kung saan 70 asylum seeker sana ang titira ng 6 na buwan ay na-vandalize kagabi. Hinampas ng konkretong blok ang mga bintana, sinira ang bakod ng seguridad at itinapon ang karatula sa bintana ng dating gusali ng konseho sa Lusterak ayon sa pulisya. Sa totoo lang, napakalumanay ng pagkakasabi nito. Tingnan mo ito. Ano ba talagang nangyari? Ito ang nangyari. Pinipilit nila ang tao gumawa ng matitinding hakbang. Agabi, sinilaban talaga nila ang munisipyo na yon. Tinupok nila ito. Tingnan mo yan. Tingnan mo ang pagbagsak ng lipunang ito na napakamaunlad at mataas ang antas ng pagtitiwala. Tingnan mo yan. Mabilis nilang winawasak ang sarili nilang bansa. Bakit nga ba? May politiko sa Brussels na gumawa ng patakaran na hindi pwedeng ibalik sila. Wala tayong magagawa ron. Pasensya na. May karapatang pantao sila. May ECHR tayo. Pati si Git Wilders. Nadismaya ako sa kanya. Nakuha niya ang karamihan ng boto sa 2023 eleksyon. Pero hindi siya nakabuo ng gobyernong mayorcha. Kaya kinailangan niyang makipag-alyansa. Pero nabigo pa rin. Nagkaroon ng eleksyon noong 2025, pero hindi sila pumangalawa. Wala na siya sa gobyerno ngayon. Iyan ang nangyari, mga kaibigan. Bakit nagiging kontra-migrante ang mga tao? Puntahan mo lang ang playlist kong Migrants para malaman mo. Tingnan mo ito. Kakapalabas lang ng video na ito, ilang linggo pa lang ang nakalipas. Hindi ko mapapalabas sa iyo ang buong video. Ilalagay kong link sa description. Tingnan mo, isang karaniwang suspect ang nanakit sa isang walang tirahang Olandes na natutulog gamit ang konkretong blok. Tingnan mo siya.
Kawawa yung lalaking natutulog doon. Wala naman siyang ginawa. Tingnan mo tong karaniwang suspect. Binagsak lang niya sa ulo niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Kung nabuhay ba siya o namatay, hindi ko alam. Tingnan mo ang ilan sa mga estadistikang ito. Diretsahan lang sinabi ng punong ministro ng Denmark. Sinabi niya na sila ay mga anak na babae. Kaya kailangan nilang umalis. At hindi natin kailangan maghintay para sa kinakailangan mga pagbabago sa ECHR. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Ito ang ilang bagong datos na lumabas. Ang pinagmulan ay United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC. Tingnan mo ito. Sweden, ang UK at Poland. Nasaan ang Poland yan? Ayun pala ang Poland. Tingnan ang bilang ng mga panggagahasa. Halos pareho mula 2010 at bumaba pa. Bakit? Dahil homogeneous ang kanilang lipunan. Parehong tao na may iisang pagkakakilanlan, halaga at kasaysayan. Ito ay pag-unlad ng lipunan. Bumaba ang kaso ng panggagahasa. Napansin ko rin ito sa Australia. Hanggang kamakailan lang. Bumaba ang karahasang sa tahanan, pati ang pag-abuso sa alak at droga. Lahat ay bumababa dahil mas umuunlad ang mga homogeneous na lipunan. Pero kapag nagdala ka ng mga tao mula sa ibang kultura na may sarili nilang karanasan at hindi pa nila napigilan ang misogynia, homopobia o karahasang sektaryang panreliyon, paano mo aasahan na agad silang makaka-integrate? Hindi ba nakakatawa yon? Ang smart traveler o ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng payo kung ligtas maglakbay sa isang bansa. Lahat ng mga bansang ito, Afghanistan, Syria, Libya, Pakistan, Bangladesh, lahat ng mga bansang ito, mismong travel advisory ng ating gobyerno ang nagsasabing, mag-ingat, huwag pumunta doon. Pero sa huli, papapasukin pa rin nila ang mga tao mula sa mga bansang iyon. Paano naging makatuwiran yon? Ibig kong sabihin, alam ng gobyerno at sinasabi sa atin na huwag pumunta sa mga bansang yon dahil maaring malagay sa panganib ang buhay mo. Pero sa parehong oras, pinapapasok at pinapalayan ng gobyerno ang mga taong yon sa ating lipunan. Paano nagkakaroon ng saysay yon? Tingnan mo rin ang bagong datos. Nitong katayong piskal ayon sa grupong etniko sa UK, 2023. 2024. Tanging ang puting etnikong grupo lang ang mas malaki ang binabayad kaysa ginagamit. At sila ang aktibong nag-aambag sa kabangyaman ng UK. Pero napupunta ito sa mga pamilyang Asyano. Sa karaniwan, gumagastos ang gobyerno ng UK ng 4,100 at 35 kada sambahayan. Oo, kailangan natin ng mga nurse. Kailangan natin ng mga tagalinis. Kailangan natin ng mga Uber driver. Kailangan natin ng mga tagahatid ng pagkain. Kung umalis ang mga migrante, babagsak ang ating mga bansa. Tingnan ang netong pagkalugi sa pananalapi kada etnikong grupo. Kaya ang gobyerno ng UK ay gumagastos ng 4,100 at 35 kada isang pamilyang Asyano. Sa mga itim, umaabot ang pinsala sa 4,500. Sa iba, 5,000 libra sa may halong lahi. 5,500 libra, kaya ang mga puti, sila talaga ang nagsusubsidyo sa lahat ng ito. Nagtataka ka kung bakit lubog sa utang ang mga bansa natin sa kanluran. Kasi hindi pa rin sapat. Tingnan mo, nagbabayad lang ng $1,400. Hindi tugma ang math. Ano to? Paano mo maiintindihan? Sino ba ang mga taong ito? Sino ba ang mga politikong ito? Na paulit-ulit ginagawa to. Sinusubukan kong bumuo ng komunidad ng gustong panatilihin ang sibilisasyon ng kanluran, mga pagpapahalaga ng kanluran, at mga supremasistang kanluranin. Isa akong supremasistang kanluranin, okay? Tawagin mo akong kahit ano. Isa akong supremasistang kanluranin. At kailangang mapanatili ang sibilisasyon ng kanluran. Sinusubukan kong bumuo ng komunidad ng mga taong maaring magugnayan. Sumali ka sa Telegram group na ginawa ko. Makakabuo tayo ng komunidad na hanggang 200,000 katao kung saan pwede kang maging anonymous at makipag-usap sa mga taong kapareho ng pananaw. Sumali ka sa Telegram group kong Global Western Alliance.